For today's video, ito yung aking life update nung umuwi ako sa amin doon sa Dangkalan, Matungog. June 23 ng mga araw na ito. Hi mga kamasbati! Nagbabalik na naman po si Queen of Vlog ng Dangkalan, Matungog, Aroroy, Masbati. Nandito na nga ako sa pier ng Aroroy. Sabi nga ng mga kasamahan ko dito ay habagat daw doon sa amin, sobrang malakas yung hangin tapos maalon yung dagat. So palpak nga ni ang pag-uwi ko sa amin doon sa Dangkalan para magsanghuan dahil habagat na doon sa amin ay kukunti lang yung mga nagbabiyahe. Paldo guys, kay ano yan, habagat na among pag-uli sa start, among buhok, adi nagaburulag na mo. Nay, paldo rin mga sakay ko kay nakabangkalo, bagan masagpat sa bukid. May jacket oh. Paldo vlog. Kasama ko nga pala dito ay ang aking mga kapatid tapos yung aking mother. Habang nandito pa nga kami sa pier ay kumain na kami dito ng tinapay kasi hindi na pwedeng bumaba para kumain pa sa restaurant. Baka maiwan pa kami ng sasakyan. Wala kasing ibang nagbiyahe ngayon kundi ito lang talaga yung nag-iisang taga Abogi. Ito pala yung aking mother. Nag-grocery din pala siya para sa kanilang 1 month na pangkonsumo kasi malayo talaga yung Aroroy mula doon sa aming lugar sa Dangkalan. Kunti lang pala yung pasahero dito kaya maluwang yung aming pagkakaupo dito. Kapag habagat kasi yung malinaw lang ay mula doon sa may gumahang papunta dito sa Aroroy ay malinaw yung dagat. Tapos pag habagat naman doon sa amin talaga yung sentro ng alon mula doon sa Baho or tinatawag nilang San Jose papunta doon sa amin sa Matungog ay napakaalo na, hindi na basta-basta makakalusot yung motor. Kaya napakadelikado talaga magbiyahe din sa dagat kapag sobrang alon. Dumaan na pala muna kami dito sa may gumaha kasi may pasahero pero hindi pa talaga sila sana dito bababa, medyo maalon doon banda sa may Biton kaya dadaan kami dito para itabi sila. Napakaganda na pala ng Sawa ngayon at marami na palang mga bagong mga bahay. Hindi gaya ng dati nung nag-aaral ako dito mga 2013 ay hindi pa ganito kaano yung pamamahay dito. Ngayon ay sobrang sobrang dami na talaga ng tao. Buti na lang dito ay malinaw yung dagat kaya pwede ka ditong magpababa tapos lakarin mo na lang papunta doon sa bahay or magmotor ka din or maghabal-habal ka na lang papunta doon sa bahay mo. Marami naman ditong habal-habal kaya medyo safe ka din pag dumaan ka dito sa taas kasi hindi mo talaga madadaanan yung mga malalaking alon. Pero yun nga lang ay doble gastos kasi namasahe ka na dito sa bangka ay mamamasahe ka pa rin sa habal-habal. Noong 2013 kasi ay kakaunti lang yung mayroon ditong habal-habal. Namiss ko talaga magbiyahe na sumasakay sa bangka kaya naman mag-i-enjoy po talaga ako doon sa aming lugar. Siguro mula dito sa gumahang papunta doon sa amin sa Dangkalan ay mga 30 minutes na lang ay makakarating na kami. Pero titigil pala kami dito ay sa Abogi kasi sobrang alon nga gawa ng habagat kaya dito na lang kami magpapahinto sa Abogi. Pagdating nga namin doon sa Abogi ay hindi pa talaga yung aming lugar ay lalakad pa kami siguro ng mga 1 oras din or 30 minutes papunta doon sa amin. Grabe talaga yung distansya. Ay naku, minsan lang ako umuwi dito sa lugar namin pero ganito man pala. Naku, ano ba yan? Mga 6 months din bago ako dito makakabalik ulit kaya ayan, pinapahirapan talaga ako kung kailan na bagat saka pa ako uuwi. Ano ba yan? Hindi pa nga sana ako uuwi. Paano naman kasi yung aking pamilya ay nagyaya magsanghuan sa June 24 kaya ayan, napauwi tuloy ako nang wala sa oras. Walang kaplano-plano pero okay lang yan kasi mga 6 months o mahigit pa tsaka lang ako ulit dito nakakabalik. Nandito na nga kami sa Abogi ay talagang maalon nga yung dagat lalo na nito pag sa kabilang talaga kaya dito na lang talaga kami maglalakad na naman kami dito pero ayan, hindi ko na pinakita yung aming paglalakad kasi talagang nakakapagod na tsaka mag-video-video pa kaya hindi ko na pinakita masyado. Ako pala ayan yung may dalang mga bagahe kasi mga lulutuin namin yan dun para sa June 24. Ayan tingnan nyo kaya hindi talaga makakalusot yung dito, yung bangka kasi napakaalo na dito sa amin sa Dangkalan. Ayan diba? Siguro mga 3 pahinga ko rin bago kami dito nakarating. Ipaspasan talaga yung aming lakad dito. Hindi naman kasi pa dahan-dahan lang kasi pag dahan-dahanin mo naku, gagabihin ka talaga dun sa daan. Sa wakas after 1 hour ay nakarating na din kami dito sa bahay. Makakapagpahinga na din si Queen of Vlog nyo. Hindi na pala tayo Queen of Vlog, si Haggard Vlog na.
makakapagkape na talaga ako dito at makakapagpahinga. Salamat sa Diyos nakarating na kami. Kung hindi nga lang talaga maalon ay kanina pa siguro kami nakapagpahinga dito. Tingnan nyo ba naman dito yung hangin ay malakas talaga, kaya doon talaga kami nagpahinto sa abugi. Ayan o, diba malakas talaga yan, akala nyo lang mahina yan. Pag malakas yung hangin dito sa taas, maalon sa dagat. Ayun o, nagsisiliparan nga yung yung mga dahon-dahon, tapos ito yung dagat. Ayan, maalon. Low tide pa nga yan, pag high tide ay talagang maanot yan, malakas yung alon. Ipalpak yata yung aming June 24 yata dito, yung sanguan na dinayo ko. Ano ba yan, palpak na naman si Queen O Vlog. Buti na lang talaga, abutan pa yata ako dito ng 3 to 4 days, kaya makapag-vlog-vlog pa ako dito, tapos siguro pag uwi na ako ay malinaw na yung dagat. Buti naman kung ganun, kasi pag hindi ay talaga lalakad na naman akong pabalik dun sa abugi para doon lamang sasakay. Sana nga ay maglinaw na bago yung 4 days matapos, kasi dito muna ako sa amin na ito pala ako guys, isinilang sa Dangkalan. Ito pala yung sinasabi ko guys sa aking mga vlog na hi guys, ang Queen O Vlog ng Dangkalan matungo. Tara, kape na po tayo mga ka-Queen O Vlog, kasi hapon na at makapagpahinga na din po ako kasi medyo napagod po talaga ako sa biyahe at sa aming paglalakad kanina. Yun lang po guys. Bye bye. Thank you po for watching.